Huh! Ay, hindi ko na alam anong nangyayari sa ating politiko ngayon. Ay, ang hirap ng buhay. Isa pa ito si Noli de Bobo na ito. Nabubuisit ako. Kahit siguro grade 1 section 15, pinagluluko talaga ninyo ang taong bayan. Ano kayang pumasok sa isip mo, Noli de Bobo? Nabayaran ka na rin ba ni Tambaluslos at ni bangag President na Marcos Bobong? Noong tumakbo ka, naalala ko pa noon, hindi ako membro ng KOJC ha, pero nung tumakbo ito si Noli de Bobo na ito ng Vice President, sila ni Gloria Arroyo, naalala ko noon, pumunta sila sa KOJC ni Kibuloy para magpa-blessing. For what? Para kunin lang pala nila yung simpatiya ng mga tauhan ni Kibuloy para makuha nila yung suporta para sa kanilang kandidatura. Ngayon, dahil doon sa kaso ni Kibuloy, nag-file sa kanya, ay bakit sinasabi niya na hindi niya alam ang batas? Naging senador ka, naging vice president ka ng Pilipinas, pero nakayanan mo rin sabihin na wala kang alam sa batas. Nakakahiya naman, naging vice president ng buisit na Noli pala ito, na bobo pala, kagago. Wala ka ng utak dahil lang sa pera. Alam ko, nabayaran ka na rin. Nawala ang utak mo dahil doon sa pera na yun. Hindi mo naintindihan. Umupo ka na bilang isang pangalawa pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Hindi ko alam ngayon kung ano itawag sa iyo. Kabayan o kabayo? Kabobo? O kagago? Kagago ka talaga. Gago ka talaga, Noli de Castro. Tinamaan ka ng suntok ko, Noli de Castro. Ang sarap mong sapukin talaga. Pinababa mo yung pagkatao mo. Yan kapala utot mo, hindi utot ang lalabas sa iyo. Tai talaga pag tinamaan ka ng suntok ko, gago ka. Nag-uulat. Kabayo, Noli de Bobo. Yan ang tawag ngayon sa iyo, Noli de Bobo. Ha! Noli de Bobo ka na. Naging Noli de Bobo. Batikang newscaster. Naging senador ng Pilipinas. Naging vice president ng Pilipinas. Isang bobo na katulad ni Noli de Bobo.